Update tayo sa mga talong natin mga ka-farmers. 20 days old. May palabas ng bulaklak. Bulaklak na ba? Yan. Mayroong pa isa-isa ng namumulaklak dito. Malilit pa. Ginagawa natin ngayon, nag-aabono tayo dito sa talong. Calixto F1, ayan na itsura. Yung nandito sa nalubog na sitaw. Meron na siyang lumalabas na bulaklak. Pinapakain natin triple 14, dalawang lata. Ayan. Dalawang lata ng sardinas kada balde ang dinidilig natin dito. Nakailang abono na rin tayo, no? Pakita lang natin yung ating mga bagong talong. Sa ilalim lang ng sitaw. Kasi malapit na rin tong madali tong sitaw natin. Maliliit na medyo nasaktan kasi kaya naglagay na tayo ng talong. Itsura ni talong ngayon. 20 days pa lang siya. Yung iba naman medyo maliliit pa. Ayan, may hoppers. Madalas kulot yung dahon kasi nga may hoppers. Ayan na may itsura ng sitaw na nalubog. Yung part dito maraming namatay. No? Kaya naglagay na tayo ng talong. Ayan, medyo malalaki na. 20 days na. Flowering na yung iba, no? May ilang puno, mga ganyan na yung buwan. Ang ginagamit kasi natin last ginamit natin dito ay triple 14 din yung pinakain natin. Siguro mga 5 days na o nakalipas. Tapos ang pagdilig, dalawang lata ng sardinas kada puno, no? Triple 14 lang yung ginamit natin. Hindi na tayo nag-urea para makatipid. Okay naman na yung hindi naman na kailangan ng maraming abono. Complete fertilizer lang, okay na yan. First time na matamnan to ng talong. At itong ampalayahan, yan. Yan natin ang sitaw, nalubog naman. Hindi tayo pinalo sa sitaw. Naglagay tayong talong. Hanggang doon yan. Then in-spray natin ng herbicide. Ganyan ang itsura niya. Pero yung iba, wala pa naman. Wala pa yung iba. Mga naunang puno lang siguro, mga maganda yung bulas. Kaya nagbigay agad ng bulaklak. Ito yung patubig natin. Nagpatulo tayo kasi nga nag-aabono tayo ngayon. Dalawang lata ng sardinas. Ang pinapakain nating puro lang triple 14, drenching yung ginagawa natin dito. Hindi pa ma-appreciate kasi nandito pa yung sitaw. Hindi naman natin madibolis kasi may bunga pa. Sayang. Hindi mataas pa naman ng sitaw. Ang bintahan ng sitaw ay maganda rin. Yan. Kaya habang wala yung sitaw, tapos ina-assemble natin yung tatamnan natin ng pipino. Kasi maluwag itong spacing natin bawat row nasa 4 meters. Yung space natin kasi nga dating ang palaya maglalagay tayo ng pipino ngayong October. Ngayon palabas na yung mga bulaklak ni talong, no? Medyo mabilis yung paglago, ewan kung mabilis to. 20 days pa lang mula nung transplant. Kaso nga lang di ko ma-demolish tong sitaw kasi dahil ang bunga ayan na itsura. Panlaban natin sa kulot ay yung nag-spray tayo dito nung isang araw kasi nakulot yung ibang dahon. Ayan, hoppers. Binanatan natin ng Solomon. Pamatay natin ng hoppers Solomon. Itsura. Update lang natin. Part kasi dito na madaling namatay na sitaw, madalang na buhay. Hindi maganda naman yung talong natin.
dito babat ng konti kasi tubig dito. Pag nagpatubig tayo, naiiwan yung tubig dito. Kaya ibang talong medyo maliit. Pero dito na part may bulaklak. Tapos banda ron may mga bulaklak na doon. Tapos tinatanggal natin yung mga side shoot, maliit pa lang, parang gumanda yung bulas. Tinatanggal ko na yung mga side shoot na lumalabas dito. Kinukurot ko lang para yung nutrients dito na sa taas agad, hindi na kumonsumo ng nutrients yung mga sanga. Katulad nito, ayan, may maliliit pa lang na sanga, kinukurot ko na yan para hindi na kumonsumo pa, no? Pumunta dito sa taas. Tapos itong mga kulot na to, may mga hoppers kasi tayo. White flies na rin meron. Yan. Kadadaan lang ng kahapon maulan. May ilang araw na maulan din. Timing lang ang pag-spray, no? Pag malakas naman si Solomon, isang sprayan lang, patay na yan. Yan lang yung update natin dito sa ating talong. Bagong tanim, may matandang talong kasi doon ay medyo na marami rin namatay na. Si Calix 2. Calix 2 F1 to, no? Update lang tayo kasi nag-aabono ko, patapos na nga rin ako, maandun ako sa part doon. Mga 3 row na lang yung binabanatan nating abono. Thank you.